Minsan ang naging simbolo ng malawakang kampanya kontra droga ng Duterte administration ang Mega Drug Rehab Center na ito sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pero sa paglipas ng mga taon at pagpapalit ng administrasyon, tila napag-iwanan na ito ng panahon. Halos 4 na oras ang biyahe mula Maynila patungong Nueva Ecija. At dahil nasa loob ng kampo ng militar, mahigpit ang seguridad na kailangang pagdaanan bago tuluyang matunton ang pasilidad. Thank you, good day, visitors! Thank you, good day, visitors! Thank you, good day, ma'am! Thank you, good day, ma'am! Bumungad sa amin ang mga tinatawag na residente o yung mga kasalukuyang sumasailalim sa rehab program. Napakabuti po na napunta kami dito. Napaka-blessed na nandito kami kasi para na rin sa sarili namin, para sa pagaling namin, para sa muling paghubog po namin sa sarili namin. Galing Bataan si alias Maria, hindi niya tunay na pangalan. 26 years old at magpipitong buwan na siyang residente ng Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Meron po kasi kaming daily schedule activity. Meron po kaming spiritual, wrap-up, pasasalamat sa nangyayari sa araw-araw, job function. Yung pinaka-importante po sa umaga, meron kaming morning meeting. Doon po nagiging therapeutic po tong community namin. Umaabot hanggang 1 taon ang in-house rehabilitation ng mga may severe case ng drug abuse. Isa lamang si Maria sa halos 190 residente ng Mega Drug Rehab Center. Halos 2% lang ng ipinangakong 10,000 beds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa aming pag-iikot sa drug facility, mababakas na unti-unti na rin itong niluluma ng panahon. We're intern na 2016 pa ito. Hindi natin alam yung stability ng ating building. Kaya nga pag may mga calamities, medyo siyempre nag-iigat kami. May plan B kami na ilabas sila dun sa may area, dun sa may golf course. Sa 4 na bahagi ng complex, 2 na ang naka-turnover sa militar na ginagamit na ngayong training facility. Aminado ang mga namamahala na limitado ang kanilang kakayahan pangasiwaan ang buong pasilidad mula sa orihinal na plano ng dating administrasyon. We can only manage yung phase 1 and 2 kasi nga depende dun sa plantilla natin. We stick sa 1:25 yung ratio sa nurses, sa social workers. 225 bed kasi yung binigay sa aming authorized bed capacity. We are still ongoing on sa ating hiring. Noong 2018 at 2019, umabot pa nga ng higit 1,000 residente ang na-admit sa center. Ito na ang pinakamataas na admission ng Mega Rehab Facility. Sa mga dormitoryong ito naman, pinagsasama ang hanggang 5 o 6 na residente sa isang kwarto. Pero ngayon, hanggang 3 na lang ang nilalagay. Ngayon, sa ibang paraan na ginagamit ang mga nabakanteng kwarto. Yung isang area namin, we do parang isolation area para pag may mga simptomas doon na mga parang COVID. Yung iba, mga yung meeting rooms. Kumonti na nga, may posibilidad pang mapaalis sa kampo ang pasilidad sa 2032. Based on our findings, marami pa rin nagsisik ng help na mga waring tumatawag sa atin, especially yung mga families ng mga voluntary na gusto nilang pa-rehab yung kanilang mga kamag-anak, no? Sa BGMP naman, yung mga naka-detain na mga persons deprived of liberty, they ask our help. I-evaluate sila bago sila i-release dun sa jail. Pero hanggat hindi pa dumarating ang araw na isasara ang pinto ng Mega Drug Rehab Center, tuloy-tuloy muna ang kanilang operasyon. Dahil kahit sila ay tila nakakalimutan. May mga kababayan pa rin tayong dito nakakatagpo ng pag-asa at pangalawang tahanan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Menchong Makapagal,